Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po ako ngayon sa opisina ko dito sa Timog Avenue, Quezon City. Ito po yung iTransit Media Inc. Tabi po ito ng GMA7. Galing po kasi ako kanina diyan po sa Toyota Quezon Avenue. At ako po ay tumingin ng bagong Toyota Tamaraw FX. Kailangan po kasi namin ng sasakyan na magiging pangkargada na at pangpamilya pa. Kung Hilux po ang bibilin ko, maliit po sa amin, hindi po kasya yung buong pamilya ko. Kaya po, napagkasunduan namin, kasama ko yung buong pamilya ko kanina diyan sa Toyota Quezon Avenue, tinignan namin itong Toyota Tamaraw FX na ang plano nga naming mag-aama, kasama yung asawa ko, na yung FB body niya ay i-convert na lang namin yung kalahati nun ay maging pangpamilya, passenger vehicle, at yung kalahati naman or kahit yung 40% nung FB body na yon ay gawin ko namang pangkargada. Ipapakita ko po sa inyo yan mamaya. Ang kagandahan lang po dito sa Toyota Tamaraw FX, ito'y medyo mura na rin ang kanyang presyo. Pangalawa, hindi mahihirapan si Autoran sa pagme-maintain dito dahil yung makinang ginamit naman dyan ay inilagay na rin sa iba't ibang mga sasakyan ng Toyota tulad ng Fortuners, ng Innova, ng Hi-Ace at yun nga pong Hilux. Kaya naman po napagkasunduan namin na kung sakali na matutuloy po talaga to, ay ito na nga yung bibili namin dahil kung sa makina at sa suspension ay lagi na po naming nagagawa yan diyan po sa Autorans. May malungkot lang pong balita mga kapatid. Dahil po ang Toyota ay pang-tatlo na lang sa most reliable na mga sasakyan sa buong mundo. Nalampasan na po siya ng Subaru. Ang pumangalawa ay Lexus at pangatlo lang po ang Toyota. Pero bago natin pag-usapan yan, yung tungkol sa Toyota na pangatlo na lamang sila sa most reliable na sasakyan sa buong mundo, panoorin niyo po muna ito habang chine-check kong mabuti itong Toyota Tamaraw FX diyan sa Toyota Quezon Avenue. Mga kapatid, nakasakay ako ngayon dito sa Toyota Tamaraw FX. Ito yung isa sa pinaka higher variant nila na naka all power tapos automatic. Yan, medyo mahal to, nasa 1.1 million mahigit. Mga kapatid, yung sinasabi natin na eventually ang mga spare parts ng mga ICE, mga internal combustion engine ay unti-unting mababawasan. Yun naman medyo matagal pa talaga yun dahil nga sabi nga natin sa iba naman yung adoption nila ay by 2030 or 2035 talagang doon pa lang mapupull blast yung iba. Pero sa atin sa Pilipinas ay hindi pa yata mangyayari yun. Lagi ko naman sinasabi po yun. Kaya lang yung mga ibinablog ko, yun yung magiging after effect pagdating ng panahon. Since ako po si Autorans, kailangan ko ng isang light commercial vehicle, kaya ako'y nandito ngayon sa Toyota para i-check itong Toyota Tamaraw FX kasi kailangan ko ng kargahan ng mga engine. Ayan, sa likod kailangan ko magkarga ng mga malalaking mga pyesa ng sasakyan pag bumibili ako ng mga molye, pag bumibili ako ng mga differential. Kaya dinispatch ako na yung Hi-Ace ko kasi kailangan kong bumili ng panibagong sasakyan na magagamit natin sa pangnegosyo. Hindi ako bumili ng pick-up kasi nga medyo maliit din yung kanyang kargahan sa likod. Since ito ng mga FX ay pwede kong i-remodel katulad nung isa na nandun, yung naka-FB. Pupuntahan natin yun mamaya at para maipakita ko sa inyo kung paano ko i-remodel yung naka-FB. Okay mga kapatid, ito yung FB. Ayan. Yung plano ko dito, itong body niya, yung kalahati ay gagawin kong passenger. Itong kalahati na yan, since naka-aircon naman yan, ayun hahatiin ko yan at gagawin kong passenger na yung mga upuan ay nakaharap doon. Yung mga upuan, lalagyan natin ng division yan dito at yung ito na mga another half ay yung pinakakargahan niya. So kahit na 2-seaters lang to doon sa harapan, pagdating naman dito sa pinaka cargo niya, sa FB niya, ayan, nahatiin ko yan. Kayang-kaya namang gawin ni Autorans yun para yung mga pasahero natin ay nakaharap pa rin doon. At syempre, aayusin natin talaga ito. Yan po yung pinakaplano ko dito. Kung kasi sa drop side na yon,
parang napakalaki pa ng gagastusin ko kung gusto kong i-convert. Kasi ito may aircon na, tapos lalagyan ko na lang ng mga upuan dito. Tapos ito, lalagyan ko ng mga balot yan para hindi siya ganito nakitang-kita yung yero. Lalagyan natin ng cover yan. Yung maganda talaga, naka-leather, pati dito, para magmukha siyang SUV. SUV na pangkargada, SUV na LCV. Andito na, sama-sama na lahat. Hanggat bago pa siya, i-convert ko na. Total, local naman lahat to eh. Ito nga, FB body niya, local yan. Hilux Tamaraw. Ito nga yung loob niya, ito po ay naka-manual transmission. Yun nga lang, pati yung window niya ay hindi power window. Ito wala ng RPM. Ano lang siya, odometer lang siya. Tapos yung stereo naman parehas. Pati yung dito sa dashboard. So ayan po siya. So 2-seater lang, pero pwede ring 3. Masikip nga lang. Ito yung engine niya, 2GD engine. Ayan. Matindi pala to. Kahit walang aircon, makakatulog. Kahit hindi umaandar yung makina. Iba pagka-hybrid dito, tulog ka agad. Yan, pinayagan ako ni ma'am na mag-shoot. Si Ma'am Christine. Abangan nyo po yung vlog ko po, ma'am. Thank you po sa ma'am. Okay, sana ma-approve yung test drive natin, ma'am. Okay. Ayan. Nandito po ako sa Toyota Quezon Avenue. Ayan. Paano ka makakaiwas na sumakit ang ulo mo sa nabili mong sasakyan na nagkakahalaga ng lampas 2 milyon, tapos sa lalong madaling panahon ay magkakasira-sira na at magiging laman ka na ng kasa o magiging laman ka na ng talyer sa kapapagawa dito. Magpapaulit-ulit ang sira, kaya talagang sasakit ang ulo mo. Kaya para makaiwas ka na makabili ng brand new na mamahaling sasakyan, ito ang dapat mong gawin. Maraming mga sikat na brands ng mga sasakyan. Pero kahit na iyan ay sikat na sikat, yung mga brands ng mga sasakyan na yan ay may mga kahinaan din. Meron pong grupo na sila po yung nag-check kung gaano ka-reliable itong mga sasakyan na ito. Ayon sa Consumer Report, nape-predict at nakakalculate nila ang reliability ng mga bagong kotse, truck at SUV sa merkado sa pamamagitan ng paggamit ng datos galing sa Consumer Reports Annual Reliability Surveys. Tinatanong nila ang mga miyembro tungkol sa mga problema ng mga sasakyan nila. Consumer Reports based their study on data collected from over 3 million automobiles sold between 2000 to 2025. The overall reliability score is an average of several individual criteria such as owner satisfaction, safety rating, expected reliability, and road test result. The study also only considers car brands that offer sufficient data for at least 2 of their current models. Kasama na rito itong mga hybrid at mga electric vehicles mula 2000 hanggang 2025. Sa mga nakaraang panahon, si Toyota talaga yung nangunguna. Kaya nga sumikat lalo si Toyota. Pero dahil nga po sa maraming mga naging problema si Toyota nitong mga nakaraang panahon, ay naiwan sila at nalampasan na siya ngayon ng Subaru at pumangalawa nga po itong Lexus. Ano po ba ang mga naging dahilan kung bakit nagka-problema itong si Toyota? Nanguna sa top reliability ay ang Subaru. Sa 7 modelo ng Subaru na kasama sa survey ng Consumer Reports, ang Forester at Impreza ang may okay na average reliability score. Ang Crosstrek, Legacy, Outback at Ascent ay may ratings na above average at average. Ayon po sa Consumers Report, itong Subaru, may mga pyesa sila at mga components na inuulit-ulit na lang nila sa mga bagong mga modelo ng mga ginagawa nilang sasakyan. At since yung mga pyesa na yun at mga components ay trusted na at hindi yun nagkakaproblema doon sa iba't ibang mga models ng Subaru, ay nagiging maliit na lang po ngayon ang tsansa na magkaproblema yung mga sasakyan ng Subaru. At dahil sa dikit naman ang laban niya dito kay Lexus at kay Toyota, kaya po naungusan niya ito nang magkaproblema naman itong Tacoma at Tundra ng Toyota. Medyo marami din pong naging problema itong si Tacoma. Mayroon po siyang welding issue doon sa modelo ng 2022 hanggang 2023. 381,000 units ang na-recall na Tacoma. Ang dami po nun ha. Kaya dahilan na talaga yon para ma-report ka diyan sa Consumers Report at talagang yan ang magbibigay ng minus points po
dito sa Toyota. Sa 2024 model naman ng Tacoma ay nagka-problema rin ang kanilang transmission. Nagkaroon din ng problema ang lower ball joint, burning headlamps, nasusunog yung lens nung headlight niya, at yung faulty mass airflow sensor. So, yan yung mga na-report na problema nitong si Tacoma diyan sa Consumers Report. Si Tundra naman po ay nagkaroon siya ng problema sa 2022 hanggang 2023 models, 102,000 units ang na-recall po ang mga engine nito, at nagkaroon na nga rin po ako ng vlog niyan itong mga nakaraang buwan na ito nga po yung sa machining habang ginagawa sa factory ng Toyota, itong block nito, itong mga engine blocks, pati kasama na rin siguro ibang mga components doon. So doon sa machining may naiwan na mga debris diyan po sa loob ng makina. At iyan po ang nag-cause ng malaking problema diyan po sa engine. 102,000 units po ang na-recall dyan. Yan po rin ang naging dahilan para talagang mabawasan sila ng points at bumaba po yung average ng Toyota pagdating po dito sa Consumers Report. At yung isa, nakalalabas pa lang na electric vehicle ng Toyota, yung BZ4X, kalalabas pa lang nito ay na-recall kagad. Dahil nga po sa may problema po, itong electric vehicle ng Toyota na to na si BZ4X na kapag ka po lumiliko ng todo at biglang namreno, lumuluwag po yung tornilyo doon sa gulong. At nagkaroon nga po ng instance na natanggal yung gulong nito, kaya po na-recall po itong kauna-unahang electric vehicle sana ng Toyota na si BZ4X. Pero ito naman daw po ay nagawa na nila ng paraan. Ngayon, dahil po itong si Subaru at si Toyota ay magkasundo talaga yan sa maraming pagkakataon, ni-rebadge po ngayon ni Subaru itong si BZ4X at ito nga po si Solterra na electric vehicle ng Subaru. Dahil doon, nabawasan ngayon ang points ni Subaru dahil nga po itong BZ4X na Toyota na ni-rebadge ni Subaru na Solterra, parehas nga pong yan nagka-problema. Nadamay pa ngayon si Subaru doon sa problema ni BZ4X na yun nga po yung rebadge na electric vehicle ng Subaru na si Solterra. Kaya lang, syempre, hindi yan makakalusot dito sa Consumers Report. Kaya ko po isinama sa vlog ko itong tungkol sa reliability ng Toyota kasi nga po, ako po ay nagpaplanong bumili ng Toyota. Ito naman pong pinaplano ko na bibilhin na Toyota Tamaraw FX. Simpleng-simple lang naman po itong sasakyan na ito at ito nga po ay pang negosyo at hindi pa ito kasama diyan sa mga ni-review nitong Consumers Report. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga kapatid, hindi ako bumili ng pick-up kasi yung pick-up maiksi yung bed nun. Kaya po ito yung naging first choice ko sa pagbili ng susunod naming sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa mga vlogs ko, sa patuloy niyong pagtangkilik sa Autorans. Mabuhay po kayo! Magandang gabi po sa inyong lahat.